kanila and we are blessed na paalalanan muli tayo ng Panginoon. In Isaiah chapter 57 verse 1 to 2, sabi po rito habang wala pa yung slide, ako na lang po magbabasa. Sabi ng Bible, good people pass away, the godly often die before their time. Yung mabubuting tao, maaga daw palang kinukuha ni Lord. So pastor, ibig sabihin, magpakasama na lang ako. Kasi di ba may kasabihan, ang masasamang damo, di ba? Matagal mamatay yan eh. Di ba? Pero hindi. Ito kasi sabi ng Bible, good people pass away, the godly often die before their time, but no one seems to care or wonder why. No one seems to understand. Walang nakakaunawa na ang sabi rito, bakit kaya maaga nakukuha minsan yung mga mabubuting tao? And I'm telling you, yung aking bayaw na yan, sobrang buting tao niya. Kapag pinag-usapan ng kabutihan, feeling ko nga mas mabuti siya kaysa sa akin eh. Di ba? And then, sabi dito, no one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. For those who follow godly paths will rest in peace when they die. Di ba naalala nyo po kapag may namamatay, sinasabi natin or kino-comment natin, rest in peace. But you know what? You cannot rest in peace if you are not going to die godly. Hindi ka mamamatay ng, that's the truth, mga kapatid. Hindi po parang yung pag sinasabi natin rest in peace. Tanong, nakakilala ka ba kay Lord? Because if you're not gonna be able to know God and you die, you will not rest in peace. Kasi dalawa lang ang pupuntahan ng tao kapag tayo namatay, impyerno at langit. Kung hindi ka nakakilala sa Diyos, I'm sorry to tell you, I love you enough to tell you, pero hindi tayo pupunta ng langit. Kaya po, no, with all due respect, mahal naman natin at win-honor natin si Pope. Naalala niyo po yung quotes ni Pope lately na sabi niya, all religion leads to one God. Iba-iba lang ng pangalan pero isa lang yan. Hindi po totoo yun. Because the Bible clearly says that Jesus is the only way, the truth, and the life. Wala pong pupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Sus. So, the quote of all religion leads to one God is not true. Amen? Kaya po, sabi rito, yung mga maagang kinukuha ni Lord, pinoprotektahan lang niya sa paparating na evil to come. Paparating na to come pa no? So, we're protecting to the evil to come. You know why? Sapagkat ang mundo po, kahit anong gawin natin, ito po ay pawasak. You know, we are actually living, as a Christian, laging dinideclare ng ating daddy, we are living in the most exciting time in the Christianity. Pero in the real world, actually, we are living in the dangerous time. Kasi po, hindi nyo namamalayan kung mahilig po kayo manood ng balita worldwide, ipa-iba po ng paiba ang klima natin ngayon. Pasama ng pasama ang climate, pa-worse ng pa-worse ang mga bagyo na ating nararanasan. Napansin niyo po ba yon? Yung heat index ngayon, ibang-iba 5 years ago. 10 years ago. And you know what? In the near to come, painit pa lalo ng painit. Ang mga North Pole at South Pole na hindi na punong-puno ng yelo ngayon po, actually napanood ko lang din naman kay Nas Daily, ngayon paubos na yung yelo doon. So what's happening? Kasi ang totoo, sinabi rin ng Biblia na ang mundo ay pabulok ng pabulok, pawasak ng pawasak. Hindi ka makakatagpo ng kapahingahan at ng pag-asa sa mundong ito. Kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kayaman, we actually living in a broken world. Napansin niyo po ba, pakipindot, no? Ang mga government natin, away ng away. Tama? Binigyan tayo ng pag-asa. Magkakaroon ng unity, maayos ang bansa, pero wala pang 2 taon, wasak-wasak na sila eh. Ngayon pa lang, sa mga barangay ninyo, sa mga Manila, kung nasan kayo, sorry, nasa Cavite pala ako. Sa mga taga Maynila, napansin nyo ba, government din natin dito, paaway na ng paaway. Kanya-kanya na ulit. Happy kami kay Honey. Yung iba naman, balik ka na isko. Well, I tell you what, kahit sino pa maging mayor ng Manila, hindi naging gaganda ang mundo. Magkakaroon ng konting changes, magkakaroon ng konting linis, pero in reality, we are living in a broken world. Na parang pag tinignan mo, paano pa ang buhay? Paano pa ang aking mga anak? Paano pa kaya pag lumaki mga anak ko, ako'y namatay na ang aking mga apo? Ano kaya yung mundo na kanilang kabibilangan? And sad to say, it's not gonna be good. Kasi napansin niyo po, because of the climate change na nangyayari sa ating buhay, samot-saring sakit ang labas ng labas. Nauna na si paring COVID, ngayon naman, Mpox. Siguro sa susunod,
boxing, I don't know, kasi katunog na rin, di ba? MPAX, OPAX, PPAX, kung ano man ang gusto nyong itawag dyan. Pero lahat yan, alam nyo po, bunga pa rin ng changes na nangyayari sa ating mundo. And sabi ko nga, if you're gonna look in life, parang nakakawala ng pag-asa. Makinig ka ng balita, 90% kasamaan. Tama? Makinig ka ng radyo, manood ka sa social media, hindi ka makakita ng bad news sa social media, pero maiinggit ka doon sa mga kaibigan mong kung ano-ano narating. But salamat na lamang because Christ Jesus is the only hope that we have in this life. Amen? So if you are in a situations right now that you are longing for hope, that is something na parang, ano ba yan? Ang gulo na nangyayari sa Pilipinas. Wag na muna sa Pilipinas. Ang gulo na nangyayari sa Maynila. Kanya-kanya na silang away. This week lang, napanood ko yung nag-aaway-aaway yung mga konsehal natin. Konsehal nga ba yun? O congressman, I don't know. Pero dun yun ang alam ko po, sa Manila yon. Pero salamat na lang, kahit anong mangyari sa sitwasyon natin ngayon, meron pa rin tayong buhay na pag-asa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sige po, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Na siya din pong nagsabi in John chapter 14 verse 6, one of the very familiar verse na alam natin sa Biblia, na ang sabi ng Panginoong Jesus, that He is the way, He is the truth, and He is the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. So in this world that is so broken, in this world na maging tayo mismo, paiba-iba tayo ng ugali, tayo mismo minsan ang nagiging dahilan, bakit pasama ang mundo napansin niyo po ba yun? Tapon ka ng tapon ng basura kung san-san. Ano pa? Yung pollution, no? So, sa mundo na parang wala ng pag-asa, meron pa rin tayong buhay na pag-asa na kaya nating makita ang totoong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. And this morning, we're gonna talk about life. Na isang salita, pero napakahirap i-define. If you're gonna ask your seatmate right now, yung katabi mo, tanungin mo siya, what is life? I don't think kaya niya agad masagot in a snap. Siguro maisip natin, ang ganda nung sinabi ni Sister Dang last week, no, na nag-topic siya about guard you along. No, sabi niya doon, siguro importanteng malaman natin sa buhay or mangyari sa buhay natin, una, nung naipanganak ka. Pangalawa daw, yung naunawaan mo, bakit ka ba naipanganak? Or ano yung rason ng iyong buhay? Because most of us, when we talk about life, ang alam lang natin, pinanganak, magdedede, gagapang, mag-aaral, makakapagtapos, makakapagtrabaho, magkakapera, makukuba, tatanda, mawi-wheelchair at mamamatay. And lahat naman tayo papunta talaga doon sa dulo na nakalagay, rest in peace. At nawa, ma-rest in peace ka talaga at dahil sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sabi nga nung isang pastor, nakaschedule ka na. Sabi mo sa kanya, nakaschedule ka na. Oh, yung lapida daw natin, meron nang nakalagay kung kailan ka pinanganak. Katulad ko po, 1992. Yung dash, meron nang taon kung kailan ako kukunin ni Lord. Una-una lang yan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka naman sana mauna. Ano gusto mo? Ako mauna? Hindi, joke lang, no? Sa lahat tayo. Kasi again, life, napakadaling sabihin, pero marami sa atin ligaw at hindi alam ang totoong kahulugan ng buhay. Kaya nga sabi ng isang mga Proverbs ni Shalom Aleichem, life is a dream for the wise, a game for a fool, and a tragedy for the poor. So, ang buhay daw sa mga matatalino, ito'y isang pangarap, ito'y isang dream, pero sa mga taong mangmang, ito daw ay isang laro. Maging sa mga taong mahihirap, ito naman ay isang tragedy. Pero salamat, naalala niyo lagi sinasabi nating pastor, pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero yung mamatay kang mahirap, somehow kasalanan mo. Bakit? Anong ginawa mo nung ikaw ay nabubuhay? Kaya nga, no, ang hirap naman, bakit siguro tragedy? Siguro, kasi nga, kung depressed ka na, tapos wala ka pang pera, parang ang hirap lalaga ng buhay. Kaya nga minsan, di ba, na-joke ko na rin, Lord, kung madidepress man ako, dapat yung medyo may pera na. Para kung madidepress man ako, makakakain ako nung gusto kong bilhin. Imagine, isipin mo, depressed ka na, wala ka pang pera, pambili ng mga bagay na magbibigay sa'yo konti ng, alam mo yun, ng satisfaction, kahit konti. Di ba? Ano pa? Sabi ng isang pastor na si Charles Swindoll, ay hindi ko alam kung pastor siya, pero I think he's a good man. Sabi niya, life is 10% what happens to us. But 90% is basically how you react to it.
Ang paggunaw ng mundo, hindi natin kayang pigilan. It will happen. But how we respond, how we react to the situations that happening in our life, 90% nasa sayo. Kaya nga alam niyo po, yung sitwasyon natin ngayon, wala kang kayang sisihin or wala kang dapat sisihin bakit ka ganyan. Kasi 90% you decide it. Hindi mo madidesisyonan sa buhay mo sino magiging magulang mo, saan ka lalaki. Di sana, kung ganun lang, dinicide na natin maging anak tayo nila, Henry C. Di ba? Sana kung yun lang, para maging maayos yung ating buhay sa mundong ito. Pero 90% na nangyayari sa atin is how we react. Kaya nga, lagi sinasabi ni Daddy, yung sitwasyon mo ngayon, mabuti man o maganda, ikaw ang nag-react dyan. Kaya hindi mo pwedeng sisihin, si pastor kasi, si ate kasi, si kuya kasi, si nanay kasi, si mama pa kasi. No. You decide on it. 90% na nangyari sa ating buhay, ikaw ang may dahilan. So if your status right now is blessed, salamat kasi 90% of your decision ay tama sa paningin ng Diyos. Pablo Picasso once said, it's a great artist or painter. Sabi niya, the meaning of life is to find your gift. And the purpose of life is to give it away. Sabi ko, parang Kristiyano tong si Pablo Picasso kasi tama eh. Dahil sabi ng Diyos, if you want to find your real life, give away your life and follow Jesus, deny yourself. Kaya minsan, I don't know about you, baka minsan naisip na rin natin, I wish I can find the meaning of my life. Maybe you are attending this, you are doing your ministry, pero may time na dumarating sa iyo yung sinasabi ko nga pong identity crisis. Na nandito ka naman sa church, you are active doing your ministry, pero deep inside, may pumapasok sa iyo, Lord, ito na ba talaga yung calling ko? Lord, ito na ba talaga ang buhay ko? Lord, is this really what I want? Is this really the meaning of my life? And ayun po yung ating sasagutin sa umagang ito. Excited na po ba kayo? Amen? Kaya minsan, dahil hindi natin alam ang meaning ng buhay, ang gusto na lang natin, Lord, kung magkakaroon man ako siguro ng superpower, magkaroon ako ng isang magnet na ang inihigop ay pera. Sino dito gusto niyan? Oy, sabi mo sa katabi mo, huwag kang plastic. Para kang inuupuan mo minsan, plastic, di ba? Ayaw niya ng pera. Nako, yung iba nga sa inyo, ngayon nagbibigay ng ayuda, number 1 ka pang nakapila eh. Kahit hindi ka namang ang tawag doon, hindi ka butante, hindi ka taga doon, no? O kaya, hindi ka, tawag doon? Hindi ka talaga qualified doon sa mayroong tawag dyan di ba? 4-piece ba yun? DSWDs? No? Sorry I have something to confess. Tay-tay lang naman to Kasi aminin ko ba to, Lord? Sige na nga. Baka maano nyo ako. Baka tamaan ako ng kidla. Dahil yung boyfriend ng ate ko ay nagtatrabaho sa government. No? Ipinasok kami doon sa ayuda. Kaya sabi niya, pag pupunta ka doon, huwag ka naman magsusuot ng yung mukha kang, mayaman, parang gano'n. Magsuot ka ng t-shirt. So, punta ako doon, naka-t-shirt na akong puti. Tapos, pawis na pawis ako, yung parang talagang ikaw sa buhay. Sabi ko, ano ba yan? Sa halagang, ano ba yung 4,000 lang yata. Ngiyang-ngiya ako sa sarili ko. Sinabi ko lang sa inyo, tayo lang, huwag niyo na ipagkalat ha. Yung iba sa inyo, hindi niya ginawa yun no? Babait niyo talaga ha. Pag kayo nakita ko minsan dyan sa mga paayudan ng government naibigay yung ID ko, sayang din naman. No? Tapos pagkuha ko, may cut. May bawas. Ay ko, okay lang. Kaya mo na, binigay ko lang din naman sa kapatid ko. Anyway, kasi diba, minsan ang akala natin, pera ang susolusyon ng buhay natin. Kaya minsan gusto natin yung laging libre, free money. O yan na nga, yung mga ayuda. Baka pila kayo ng pila doon, di naman kayo, may pera naman kayo. Bakit? Kasi nga naisip natin, the more money, sabi pa naman ng bayo ko, nako, mag-election na, mas marami tayong ayudang makukuha. Sabi ko,
Parang naano ako, sasama ba ako dyan? Sabi ko, taga Cavite na ako pero dyan ka naman butante. Pwede na rin yan, sabi niya. Sabi ko, okay na lang kumuha sa akin ha. Anyway, so what is life? What is really the meaning of life? Kasi nga, pagka hindi natin alam ang totoong buhay, iniisip natin lagi, pera ang makakapagsolusyon. Mabili ko lahat ng gusto ko, yan ang magiging solusyon. But in order for us to understand what is really the meaning of life, we must understand first what is life is not. Ano ba ang hindi buhay? Kasi through this, makikita natin, okay, mali pala yung aking pananaw pagdating sa buhay. And number one, 3 bagay lang naman po natin pag-usapan at malapit na po tayo agad matapos. Nakangiti agad sa inyo iba. Joke lang, mga 2 hours pa to. Number 1 na dapat natin maunawaan, life is not about accumulation. May mga taong na fall into trap that thought na the more na marami akong pera, I think I'm gonna have more life. The more na updated yung aking gadget, na naka-iPhone 16 ako, na naka-iPhone 100 ka na, sige na. Sa ina kahit yung 1,000, na minsan, na-fall tayo into trap na the more stuffs that I have, the more clothes, the more people, the more friends, the more connections that I have, tingin ko, ako ay may totoong buhay. Naranasan niyo na po ba yan? Kaya minsan, yung iba, longing for relationship, nag-collect and then select. Tama ba? Sino kaya kay Lorna, Fe, at Aida. O, di ba? Sa mga babae naman, sino kaya sa kanila ang sasagutin ko? Wow, nga ba ng buhok mo, te? Di ba? Wala kang dapat sagutin kung walang takot kay Lord dyan. Naalala ko kasi yung mga kaopisina ko, dahil mga bata pa, parang ano talaga no? Sabi nila, Sir, sa tingin niyo po ba sasagutin ko na to? Yung naliligaw sa kanya. Sabi ko, alam mo, bilang pastor, ang may papayo ko sa'yo, Wag mong sasagutin kung walang takot sa Diyos. Kasi, pahihirapan ka lang yan. Kukunin lang yan yung bataan mo, tapos tatalikuran ka na. Di ba? Minsan ganyan tayo. Fall into trap tayo. Hindi, siguro nga, kailangan madami para talagang masabing may buhay ako. Pero ito sabi ng Bible, malinaw na malinaw in Mark chapter 8 verse 36. What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Anong mapapala ng isang tao na nasa iyo na? Gusto mong pera? Marami ka ng pera. Sa iyo na yan. Gusto mo ng connection? Sige, nasa iyo na. Gusto mo ng ganda? Gusto mo ng kagwapuhan? Gusto mo ng connection? Gusto mo ng lahat ng meron dito? Bahay, lupa, sasakyan, motor, gadgets. Sino dito gusto yun? Di ba gusto naman din natin yun? Ayaw nyo? Sabi mo sa katabi mo, plastic mo. Pero totoo lang, lahat tayo longing for something that this world has to offer. Pero hindi ko po sinasabing masama yon. Okay nga po yun, salamat at binibigyan tayo ng opportunity, ni Lord na magkaroon ng lahat ng bagay na yon. Pero huwag mababago yung puso mo na hindi yan yung totoong mahalaga sa atin. Kung meron ka na yan, praise the Lord. Salamat kay Lord, binless tayo. Hindi ko sinasabing masama yan. Ang sinasabi natin, ano ba yung estado ng puso mo kapag meron ka ng mga bagay na yan? Do you feel satisfied kapag nakabago kang iPhone? Do you feel satisfied pag may bago kang laptop? Pag may bago kang trabaho? I'm telling you what, kung wala si Kristo sa picture, may something pa rin na kulang sa'yo. Kaya known artists, rockstar, mga mayayamang taong mga nag-suicide in spite and despite na nasa kanila na ang lahat. I mean, siguro po kilala niyo na sila Michael Jackson, diba? Mga nag-suicide, Robin Williams, yung song leader lead singer ng Linkin Park. Nakikinig po ba kayo before noon? Si Chester, mga nag-suicide. You know why? Bakit kaya? Inasa kanila naman lahat. Because one thing I know, wala si Jesus sa picture. Kaya kahit tayo minsan, in spite na nasa maayos na kalagayan ka, pero pag uwi mo, minsan dumarating yung time ng gabi, di mo mapigilan sa sarili mong luluha ka na lang. Kasi alam mong sa sarili mong may something na kulang. And sabi dito, what good is it for someone na nasa ina nga ang buong mundo, nasa ina ang lahat ng inalok ng mundo, pero mapuforfeit sarili mong kaluluwa? Ikaw pa rin ang pinaka-aba sa lahat. Because you know what? Sadly, ang generation po natin ngayon are living in the FOMO days.
Alam niyo po ibig sabihin ng FOMO? Yung fear of missing out. Nakala natin, pag nale-left behind tayo, parang walang kwenta ang buhay natin. Pag lahat may boyfriend, kailangan lahat may boyfriend ka din. Pag lahat tamad, kailangan tamad ka rin. Para hindi ka mamimiss out, di ba? Kung tambay yung mga tropa mo, kailangan tambay ka rin. I mean, di ba? Laging gano'n. Kapag sa social media, kakascroll mo ng kakascroll, makikita mo yung mga kaibigan mo, may bago na naman ganito ah. Tapos ako na nga yung nasa church, ako pa yung parang hirap na hirap. Nainggit ka, tama ba? Kaya di ba, lagi nga natin sinasabi, pag inggit, pikit. Para hindi sumasama. Kaya tuloy, kapag may nakikita ka sa social media na miss out ka na parang, ba't gano'n? Nasa ibang bansa na naman sila. Kaya nasa Boracay. Tapos ako, ni Manila Bay, hindi ko mapuntahan. Kaya minsan, nang sinasabi mo, sana bumagsak yung eroplano. O, di ba? Sama natin, no? O kaya pag nakita mo may bagong sasakyan, nainggit ka, hindi ka makabili, sana mabangga. Ako lang yon. Hindi nyo naisip yun, no? Babait nyo talaga. Good people pass away. Joke lang. No? Kaya minsan, pag may nakita ka kaklase mong sumagana, yumaman, ano iniisip mo agad? Nako, mukhang drug lord yan. Mukhang sa Pogo nagtatrabaho yan. Pinapasahod dyan ni Alice Go. Kasi bakit? Yeah, that's the reality. We are now living in the world that is living or having this kind of attitude of fear of missing out. Na lahat nakabase sa social media. Social media pa naman, ang lakas makapeke. Diba? Ang saya-saya sa picture, pero deep inside, away-away yun. Pag yung family reunion, sayo. Pagtapos ng family reunion, plastic reunion na. Kanya-kanya, alam mo yan, si tita, si lola, si uncle, may uncle, di ba? Si uncle, ganito, ganyan nga, magkakaaway. Kaya yung iba sa atin, nabiktima rin tayo ng social media. Ang ganda at ang gwapo, no, nakita mo, wow, profile picture, ang cute. Confess ulit ako sa inyo, okay lang? Bakit chichismis nyo ako, ha? Nung nakita ko ni Donna, Nax! Ito talaga, ha? Alam niya to, no? Nakita daw niya ako sa Friendster that time. Kasi naghahanap daw siya ng cute. Nakita niya ako. Excuse me, hindi pa uso filter nun. Tama, di ba? Wala pa naman. Profile picture lang. Kaya lang, that time kasi, may event akong pinuntahan. Kaya medyo inayusan akong konti. Yun yung filter ko, yung makeup. Sabi niya, cute to ah. Add ko nga. So, nung inad niya ako, kala ko, baka hindi totoo. Ginawa ko, kinonfirm ko rin, minessage ko na siya. Sabi ko, ganda. Ganyan. Pero siya unang nag-add sa akin. Siya nag-first move. Joke lang, nanonood pala yung asawa ko. Love you, man. Birthday ko naman. Okay. So, nung nakita niya ako, nag-meet up kami sa MOA, halos ayaw niya nang magpakita sa akin. Kasi sabi niya, ba't ang ganda sa picture, pogi ko daw sa picture. Nung nakita niya ako, dami ko daw tigyawat. Tapos medyo chubby na ako. Buti na lang, nagpakita pa rin siya. Di ba, minsan ganyan nangyayari sa atin. Nabibiktima tayo masyado ng filter. Kaya ngayon, usong-uso rin yung AI na lahat ng paninira, kala mo yung talaga yung taong nagsasalita pero hindi pala. Kaya we have to be very careful handling our social media. It's not our identity. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ang nasa social media mo. Kaya be very careful. Minsan, so yung iba, grabe magpo-post, baka sabay lang sa trend. Ang tawag dyan, yung parang, minsan nagiging social climber tayo. Para masabi lang na, umuso ang sayawang TikTok, kailangan magti-TikTok ka din. Kasi nga feeling mo, kapag napag-iiwanan ka, parang walang buhay. Hindi totoo yun. Because life is Jesus. Amen? Kahit wala ka ng mga bagay dito na nakikita mo sa social media mo, ang mahalaga na kay Lord ka. Kaya nga sabi ng Bible in Luke chapter 12 verse 16 to 21, may kwento doon na isang rich fool na sabi niya, ang dami ko ng pera, anong gagawin ko? Hindi ko na po babasahin yan. No? Pero kukwento ko na, ibubuhat ko na para masalahan natin mo nawa. Sabi niya, ang dami ko ng ani. So alam ko ng gagawin ko. Magpapatayo ako ng mga kamalig, pupunan ko ng lahat ng meron akong kayamanan, at magpapakasasa na ako sa buhay. I will just, sabi niya rito, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat,
drink, and be merry. Sabi niya, magpapakasaya na lang ako sa buhay. Kakain ako, iinom ako, mambababae ako, bibiling ko lahat ng gadgets na meron ako, na meron dito, bibilang ko ng mga bahay lupa, bibigyan ako ng mga sports car. Ang dami kong pera eh. Pero sabi ng Diyos sa kanya, but God said, you fool, this very night, your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourselves? Minsan, may mga taong ganito. Sobra magtrabaho. Wala nang time sa family. OT ng OT. Sige, OT pa mo. Hindi ka nakakilala ng anak mo eh. Ngayon, pag namatay ka, ano mangyayari dyan sa pera mo? Wala. Malungkot nga kung wala ka pang maiiwang pera sa pamilya mo eh. Kaya, kailangan, ma-priority mo, ano bang higit na mahalaga? Tama? Yung iba, grabe magka-trabaho, kahit araw ng linggo na dapat sa Diyos. Ginagawang trabaho. Paano pagkunin na ni Lord buhay mo? Para saan lahat ng pinagpagalan mo? Para saan lahat ng inipon mo kung wala si Lord sa picture? Wala rin. Sabi ng Bible, pera mo, ubusin lang ng anak mo at sisimutin ng apo mo. Wala. Wala rin kwenta ang mangyayari. Kaya, habang buhay pa tayo, huwag mong i-google yung sarili mo sa mga maling kaisipan na ang buhay dapat. Kaya alam mo minsan, kaya gustong-gusto mo laging yung yumaman kasi mali yung ano mo yung pundasyon, gusto mo lagi makaangat sa iba. O yung iba naman kasi walang pangarap, mas gusto nilang tambay lang. Kaya nagtrabaho, after ilang buwan, resign. Meron bang ganyan? Ha? Nagtrabaho, naalokan lang ng 1,000 mas mataas konti sa ibang kumpanya, punta doon. After ilang buwan, resign. After ilang buwan, resign. Bakit? Mali ng thinking eh. Ang iniisip lagi yung easy money. Gusto ko agad malaki. You know what? Isang magandang naituro sa amin ng ating daddy na isang coach ni Zig Ziglar. If you work more than what you are being paid for, eventually, you will be paid more than what you are being worked for. At ganyan yung ginagawa sa atin ng Diyos. Minsan, pag pinag-igi mo, piginalingan mo ang isang bagay na nakafocus ka lagi kay Lord at hindi mo kinakalimutan ng Diyos, company maghahanap sa'yo. Hindi mo konting resign. Kaya tingnan mo, ilang taong ka na, wala ka nararating. Walang established na pangalan pagka sinabi yung pangalan mo. Pag naalala sa'yo, sino yan? Ayan yung tamad. Ay, si lagi nasa church yan, pero lagi yan late sa trabaho eh. Si laging active nga sa church eh. Pero sa trabaho, bakit ng record eh. Lagi na lang awol. Lagi na lang late. Sorry. Hindi pa ako galit. Sabi mo sa katabi mo, hindi galit siya si pastor. Nandidiretso lang yan. Okay? So, kaya sabi ng Matthew 6 verse 19 to 20, don't store up treasures here on earth, where moths eat them, and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Huwag ka mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat dito, mangangalawang yan, mabubulok yan, may magnanakaw yan. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. So, Pastor, ibig sabihin, hindi na ba ako mag-iipon dito? Nope. Kailangan ka pa rin maging good steward ng blessing ng Diyos sa buhay mo, di habang nandito ka. Pero, wag lagi doon ang attention mo. Kasi sabi nga natin, nung nagka-pandemic, walang mayaman mahirap eh. Lahat nakakulong sa bahay. Tama? Walang value ang pera. Pero kung mafo-focus ka lagi, ayaw mo magbigay ng ikaputandog. Kasi feeling mo, ako nga yung mawawalan. Sayang to, pang Jollibee na namin, ibibigay ko pa. Hindi. Whenever you give, whenever you have the opportunity to bless someone, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Yung ginagawa natin pagsasacrifice na dapat ngayon, nasa ibang lugar ka, pero gagastos ka ng pamasahe papunta ng church, kapatid, you're storing your heavenly treasures in heaven. Hindi nawawala ng kabuluhan lahat ng ginagastos mo. Manlilibre ka, mag-invite ka para ililibre mo lang sa J-group o pag-attend dito o anumang ginagastos natin patungkol sa kingdom ni Lord, hindi nawawala ng kabuluhan. Marami ka nang naiipong kayamanan sa langit na doon daw hindi kayang nakawin at i-destroy. So if you want to feel rich, count your blessing. Minsan kasi, kaya hindi natin maramdamang mayaman tayo, lagi mong iniisip yung kakulangan. Pastor, paano mo nasabing mayaman ako? Kakainin nga namin mamaya, hindi ko pa alam. Tapos sahod ko, minimum lang. Sakto lang. Kapatid, yung buhay mo,
Yung umihinga ka, inhale, exhale. Isang pagpapalang kapareminder sa'yo, mayaman ka. Sino po dito ang nakakapagbasa? Did you know that you are blessed more than 1/4 of the global population na hindi marunong magbasa? Alam niyo po ba yan? Tingnan niyo po sa survey ha. Maging, sino po dito ang nakatulog kagabi na hindi nabasa ng ulan or natulog ka na may bubong? Amen? You are actually blessed more than I think 1 billion people na every night natutulog, walang matulugan. Kaya if you want to feel blessed, count your blessing. Yung asawa mo, isang pagpapala. Yung anak mo, isang pagpapala. May trabaho ka ngayon, yeah, I know, maaaring medyo kulang, parang hindi sapat sa pangangailangan ng family mo, but you're still blessed kasi maraming tao walang trabaho. Amen? Yung nakakain ka na 3 beses ng araw, you're still blessed kasi more than half yata ng population sa buong mundo, once a day lang kumakain. Except doon sa nagfa-fasting ha, pero may mga taong as much as they want to eat, but because of lack ng kakulangan sa buhay, hindi nila magawa. So if you want to feel blessed, think of the blessings that God is giving you daily. Your job, your ministry, your health, na sa kabila na kain ka ng matataba, nakakatayo ka pa. Wala ka pang maintenance. May nagme-maintenance na ba dito? Konti pa lang, yung mga nanay lang. Pero yung mga kabataan, wala pa, di ba? Nakaschedule na tayo dyan. Lord, wag muna ngayon. Okay? So, una nating maunawaan that life is not about accumulation. Pangalawa, itong mga minsan, ang thinking din natin, life is not about reputation. May mga tao, ang iniingatan lang sa buhay nila, pangalan. Kaya government natin kahit anong paninira, nagagalit sila kasi ayaw nilang nasisira yung reputasyon nila. Pero yung iba naman, wala na sa kanila to kasi wala naman talaga silang reputasyon. So okay lang, kahit ano sabihin sa kanya. Pero di ba may mga tao kayong kilala na ayaw nilang nasasabihan sila ng masama kasi alam nilang, hindi ako yan. Mas gusto nila, ang laging sinasabi sa kanila, tayo pa naman tao, gusto natin lagi yung sasabihin sa'yo, yung confirmation na, ang ganda mo. Uy, ang bait-bait mo. Pero ayaw mo nasasabihan ka, uy, loko-loko ka. Di ba? Uy, ang sama nung ginawa mo, magbago ka na, ayaw natin yun. Gusto natin lagi, nasasabi sa atin, mabuti. Tama? Kaya, yung iba, ingat na naknakan, sukdulan, nuknukan ng sinungaling. Huwag lang ma-expose yung kanilang masamang reputasyon. May kilala kayong taong ganyan, di ba? Kahit sa government, ganyan sandamakmak na kasinungalingan, maprotektan lang yung kanyang reputasyon. At yung iba, nakakalungkot, maninira ng iba para lang maprotektahan yung kanyang sarili. And you know what? Talking about reputation, wala na sigurong mas tataas pa ang integridad pagdating sa reputasyon kundi ang mga Japanese. Kasi grabe sa kanila, alam niyo po ba, meron doon tinatawag na seppuku or sometimes referred as harakiri is a form of Japanese ritual suicide. Na itong mga Japanese na ito, nagsisuicide sila pag nag-fail sila sa isang bagay. Tana daw by disembowelment. It was originally reserved for samurai but was also practiced by other Japanese later on to restore honor for themselves or for their family. Na kapag may nagawa silang mali, para lang wag mapahiya yung buong pamilya at ma-restore yung honor, sila na lang magpapakamatay gamit yung samurai. Pero ngayon po, ang nangyayari na lang, iniiwan na lang yung mga taong ito sa isang bundok hanggang sa mamatay na sila. Parang itinuturing silang outcast. And true enough, nung ako po'y nagtatrabaho sa Toyota, there was a time na yung 13-month pay namin, dahil ang mga boss namin sa Toyota ay Japanese, nakaltasan ng tax. Di ba po dapat may limit na bago ka makaltasan ng tax sa 13-month mo, dapat at least, I think, 90,000 muna yung bonus na ma-receive mo. Kami, hindi naman kami umabot na 90,000, nakaltasan. Alam niyo po, nung nagkamali yung Japanese na yun na tinax, nag-resign kinabukasan. Grabe, di ba? Tayo nga, ilang beses ka na nagkamali, tigas pa ng mukha mo Nagmamalaki ka pa nga minsan sa church Di ba? Ikaw na yung nagkamali, gusto mo, ikaw pa yung parang tama. Sabi mo sa katabi mo, huwag masyadong matigas. Tapos sa'yo minsan, isamuray Hindi, joke lang. Ibig ko lang sabihin, kasi ang buhay ay hindi tungkol sa reputasyon mo. Kasi wala tayong reputasyon sa harapan ng Diyos.
Parang yung mga disciples, nag-argue sila in Luke chapter 22, verse 24 to 30. Sabi nung time na ito, sino kaya ang magiging greatest sa ating mga disciples? Alam nyo, normal yan, sa trabaho, sa negosyo, o maging sa church, hindi maiwasan yung comparison. No? Sabi niya, then they argued among themselves about who will be the greatest among them. Jesus told them, in this world, the kings and great men may lord it over the people. Yet, they are called friends of the people. But among you, sabi ni Jesus, it will be different. Those who are the greatest among you should take the lowest rank. And the leader should be like a servant. Iba sa atin, wala pa nga napapatunayan ang yabang na minsan. Pero sabi ni Jesus, kung gusto mo maging greatest, magpakababa ka into a servant at i-take mo daw yung lowest rank. Kasi dito sa mundo, ang gusto natin lagi, posisyon. Tama? Pag ako naging presidente ng Pilipinas, ako magiging makapangyarihan. Tapos sasabihin natin, ay mga sinasabi nila, kayo ang boss ko. May kanya-kanyang ano yan trademark di ba? Pero totoo, siya naman talaga yung boss. Yung iba naman, kaibigan niyo ako. Pero totoo, nanakawan ko lang kayo. Anyway, who is more important? Wala akong pinariningan sa Baka sabihin nyo, namumuliti ka. Wala po. Ano lang yung example lang. Kasi sabi rito, kings sa mundo. Okay, sumunod, para daw makikita mong leader ka, magpaka-servant ka. Who is important? The one who sits at the table or the one who serves? The one who sits at the table, of course, but not here. For I among you as one who serves. Dito sa mundong ito, na ang pinahalagaan natin kung sino yung pinagsaserve sa table, sila yung importanteng tao. Tama? Kaya nga pag pumunta ka sa restaurant, upo ka na lang, pagsaservan ka. Pero si Jesus, ang sabi niya, kung sino yung naglilingkod, siya yung pinaka-importante. Kaya, mga kapatid, I challenge you, serve the Lord. Paglingkuran mo ang Diyos. Maintindihan ko po, lalo yung mga first time natin, welcome po muli. Upo ka lang muna dyan, sige lang. Pero eventually, as you go deeper in knowing Jesus Christ, maunawaan mo ang buhay ko pala, dapat ibigay ko para makapaglingkod sa Diyos. And in that way, sabi doon nabubuhay yung reputasyon mo sa kingdom ng Diyos. Tignan ka man dito, hamakin ka man dito sa buhay, sa mundong ito, pero kapag ka napiplease natin ng Diyos, ikaw pa rin ang pinakadakila. Amen? Kaya sabi ni Jesus in John chapter 13, verse 13 to 15, you call me teacher? Tingnan niyo po, grabe, gaano ka-humble at in-example ng ating Panginoon sa kanyang buhay. You call me teacher and Lord. You are right, sabi ni Jesus, because that's what I am. And since I, your Lord and teacher, have washed your feet, you ought to wash each other's feet. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Pastor, yun? Hinugasan lang yung paa Normal lang naman siguro yun. Alam niyo po, sa Jewish culture, ang pinakamadumi sa katawan ng tao ay paa. At normally, ang mga hahawak lang ng paa mo ay yung pinakamababa sa lipunan. Kaya di ba nauso rin sa atin sa movie, napapanood nyo, kung hindi niya halikan ng paa ko, di ba? Hindi ko siya patatawarin. That actually signifies yun ay pinakamababang rank ng tao noong that time. Pero sabi ni Jesus, ako Diyos, ako Panginoon nyo, guro, hinugasan ko ang paa ninyo, gayon din kayo, you ought to wash each other's feet. Through what? Ngayon ba maghuhugas ang patay ng paa? Hindi na, sapatos na nga kayo Through ano daw? Sa pagiging humble in serving one another. Bro, what can I do for you? Sis, what can I pray for you? Kailangan ba nakausap? Nandito lang ako. That's why, yun yung culture natin sa church. If you need someone to talk to, our church is open para ipanalangin ka. Hindi maiwasan, hindi po perfecto itong church na to. Marami po ditong kakulangan. Kami man din pong pastor, huwag niyo po kami titignan kasi marami rin po kaming kakulangan sa buhay. Pero isa lang ang alam ko, buhay ang Diyos sa church na ito na siyang nagbabago ng ating buhay. Amen? Kaya if you're talking about reputation, kapatid, wala ka talagang reputasyon. Kahit anong ingat mo sa pangalan mo, sa Diyos, basahan lang tayo. We are filthy rags, ang sabi ng Bible. Pero salamat, in spite na tayo ay basahan, in spite na tayo ay masama, ang tingin sa atin ng Diyos ay kamahal-mahal. Amen? So life is not about your accumulation. Life is not about your reputation. And last but not the least, life is not about you. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa'yo umiikot ang mundo. Kasi minsan grabe ka lang magdrama sa buhay
pasan-pasan ko ang daigdig. Wala ka namang nibag nga, wala ka, daigdig pa. De, ano lang yung literal. Pero life is not about you. Kasi kapag lagi ang thinking mo, it's me, myself, and I, mahihirapan ka makapaglingkod kay Lord. Pag laging, ang tingin mo lagi, me, myself, and I. Bakit? Tingnan mo, instead na dapat maglilingkod ka sa Diyos, pero iniisip mo sarili mo, wag na lang, mas masarap matulog. Wag na lang mainit dyan sa church, kulang yung aircon. Sira pa rin po. Pray nyo naman yung ating Meralco, mabigyan na tayo ng bagong kontador para yung mga aircon po natin ay gumana na. At hindi na kayo mahirapang matulog. Kasi di ba ginagawa natin minsan tulugan ng church? At least pag malamig, medyo masarap na yung tulog mo. Bibigyan ka pa namin ng unan. Tingnan nyo pag lagi ka nakatingin sa sarili mo, nahihirapan ka magbigay kasi iniisip mo, ako yung mawawalan. Nahihirapan kang umabot, humingi ng tawad kasi isipin mo, ako talaga yung may kasalanan. Kaya parang, ako na lang lagi nakikita. Kasi nakatingin ka lagi sa sarili mo. But if you're gonna look beyond that, kasi sabi ng pinag-usapan natin ngayon, life is not about you. Kaya okay lang sa'yo magpakumbaba, umamin sa pagkakamali, kasi alam mo, ang buhay ko naman, hindi sa akin umiikot, sa Diyos. Kung meron mang kaparusahan, Lord, I'm willing to accept it, kasi ako'y nagkamali. No ifs, no buts. Kasi maraming tao hingi na sorry, pero kasi Lord, pero but, if, wala na. Just accept the fact that tayo, wala sa atin, kung wala ang ating Panginoong Yesus. Amen? Sabi ng Philippians chapter 2, 3-5, sabi niya dito, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interests, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Ano bang attitude ang meron sa ating Panginoong Jesus? Siya daw po ay Diyos, pero hindi na natiling kapantay ng Diyos. Hinubad niya po yung kanyang pagkatangiang pagka-Diyos, and He took a humble servant na nagpakumbaba siya at inani lahat ng ating kasalanan. Grabe yung kanyang pagiging humble. Kaya wag daw tayo magpa-impress sa tao. Kasi di ba may mga tao magaling magpa-impress sa iba? Kaya minsan, pag may bago, uy, kita mo to? Anong oras na nga? It's will time by Techno Marie. Mga ganon. Di ba? Minsan mayabang tayo. Pero sabi rito, be humble. Sabi mo sa katabi mo, be humble. Diba? Thinking of others as better than yourselves. Yung pala yun, tignan mo lagi, mas magaling sa iyo yung iba. Ano yung parang feeling mo, ikaw na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na. Pero sabi doon, don't be selfish. Hindi tayo maging selfish. Totoo lang, may mga taong selfish. Kaya nga, may kasabihan, hurt people. Bakit? Gusto makaganti. Nasaktan ako eh. Kailangan, makasakit din ako. Pero pag tayo, hindi na usapan ay hindi na sa atin because life is not about us. Kahit sinaktan ka, yayakapin mo pa rin at patatawarin mo. Ang daling sabihin, Pastor, pero ang hirap gawin yan. Totoo yun. Tama? Sabi kasi ni Jesus, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. Pero sa atin, anong gagawin natin? Gaganti ka, di ba? Bibigyan mo siya ng kaliwa. Actually, sabi nga ni Jesus, pag inutusan ka ng mga Roman, well, ibig sabihin ng mga Romans that time, sila yung mga masasama nung panahon na yun at wala pagkakilala. Inutusan ka ng 1 mile, gawin mo ng another extra mile. Tayo dito, di pa nga tayo inutusan, ayaw mo na agad eh. Binati ka lang, bro. Ay, busy po ako, Pastor. Aayain ka lang sa J-group. Aayain ka lang umati ng church. Pero sabi rito, be humble and don't be selfish. Because the truth is, failure to know God is failure in everything. Kapatid, kung hindi mo makikilala ng lubusan ng ating Panginoon, failure ang lahat ng meron tayo sa buhay. Actually, there's 2 things na para maranasan mo ang Panginoon. Una, makilala mo siya sa pamagitan ng iyong pag-aaral ng kanyang salita. At pangalawa, maranasan mo yung kanyang presensya. Kasi maraming tao, pinag-aralan naman ng Diyos, pero hindi kilala ang Diyos. It's one thing that you know about something on that person, but it's one thing na nakakasama mo siya. Parang ako po, siguro kilala niyo ako as pastor, pero iba pag nagkasama tayo, yung habang kumakain tayo, nagfe-fellowship tayo, mas lalo niyo po akong makikilala pa.
Pero ganun din, ang Diyos, iba na binabasa mo lang siya, iba kasi lumaki naman tayong Kristiyano sa Pilipinas eh. Mga magulang natin, di ba po, talagang Christian nation tayo. Pero iba, kapag naranasan mo siya. Kaya, ang prayer din ko din po ngayong umaga, maranasan natin pag-ibig ng Diyos upang sa gayon, hindi na po tayo magdadalawang isip. Totoo ba talagang may Diyos? At kapag naunawaan natin ang buhay ay tungkol sa Diyos at ang buhay ay Diyos, hindi mo na rin sasayangin ang buhay mo. I mean, how many people did you know that was misused their life, abused their life, and minsan nagiging useless ang buhay because they don't know what to do in their life. Kaya pansinin niyo po, maging gumagawa ng masama, lagi nilang sinasabi, pasensya na po, di ko kasi alam yung nagawa ko. Nagdilim yung paningin ko, hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko, kaya nagpakamatay na lang, o kaya pumatay, kasi failure to know God is failure in everything. Sabi po ng isang pinakamatalinong hari at pinakamayamang hari na nabuhay sa buong mundo, sabi ni Solomon, life is meaningless without God. At sabi niya rito, unang-una niyang sinulat in Ecclesiastes chapter 1, verse 2. The words of the teacher, son of David, king of Jerusalem. Meaningless, meaningless. Says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Alam niyo bakit niya nasabi yon? Kasi si King Solomon, ang pinakamayamang tao that time, actually, in the history of the world, wala nang ibang mas yayaman pa sa kanya. Di ba ngayon, pinakamayaman, sila Elon Musk, Jack Ma yata, something like that. Kung sino man yon, wala pa rin yung itutumba sa yaman ni King Solomon na nabuhay siya before. Siya rin ang pinakamalakas ang koneksyon. Buong mundo lumalapit sa kanya para makipag-connect lang. Napakarami rin niyang asawa. Well, hindi pa usong iPhone that time, pero kung ano man yung latest na technology ng communication dati, tiyak meron siya nun. Alam niyo ba, 1,000 babae meron si King Solomon. Kaya kung sa tingin mo yung asawa mo, babaero na, hindi pa. King Solomon nga, 1,000 eh. Imagine that, di ba? Pagkakita niya sa isang babae, after 3 years niya na makikita, ano nga ulit pangalan mo? Sorry, 3 years na tayo ulit nakita. 1,000 eh. Kaya kala nyo si Kibuloy, babaero na, higit pa si Solomon. Kay Kibuloy yata, parang 300 shoutout. 300 plus lang yung babae niya eh. No, yung mga alay niya dun sa Davao. Pero si King Solomon, 1,000. Pero sa kabila ng kasikatan, sa kabila ng kapangyarihan, sa kabila ng kayamanan, sa kabila ng sobrang bagay na meron siya, nasabi pa rin niya, walang kwenta. Everything is meaningless. You know why? Failure to know God is failure in everything. Pastor Rick Warren once says, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Salamat na lang. Meron tayong Panginoong Jesus na siyang pag-asa ng ating buhay. So what is life? Mga kapatid, as we end, life is actually Jesus. That's why we have to pursue more of Him. Minsan nahihirapan tayo lumapit sa Panginoon because we sometimes think, Pastor, masyado akong makasalanan. Mahal kaya ako ng Diyos? Well, you know what? God loves us so much. Lagi niya na po itong narinig na sinasabi ko, whether you feel it or not, mahal ka ni Lord. Whether you think deserving ka ng pag-ibig ng Diyos o hindi, mahal ka niya. Whether tingin mo, lagi ka nagkakamali ng desisyon sa buhay, kaya hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ni Lord, kapatid, God's love is not based on what you feel. God's love is not based on what you did. Because God's love for you, mas makasalanan ka pa, hindi ka pa nakakakilala sa Kanya, mahal ka na talaga ng Diyos. Kaya, life is Jesus. Sabi po ni Blaise Pascal, isang French mathematician, sabi niya, there's a God-shaped vacuum in our heart of every person. Tingin ko makaka-relate kayo dito. And it can never be filled by any created thing. It can only be filled by God, made known through Jesus Christ. Purbahan niyo po, since ako po ay nagtatrabaho sa sales, napakarami pong tao ko nang nakausap, iba't ibang level. Mula class A to class E, nakausap ko na po lahat. But you know, something that is missing in them,
Meron daw butas sa kanilang puso na hindi kayang masapatan ng meron dito sa mundo. Alam ko lang, si Jesus lang ang kaya makapag-satisfy doon. I remember one time, nung tako po ay nasa Toyota pa, isang doktor ang aking nabenta ng Land Cruiser. Biro nyo, pinakamahal na sasakyan sa Toyota, Land Cruiser dito sa Pilipinas eh. Binili niya at ang dami niyang masteral. Alam niyo yung sa doktor, yung ang dami niya acronym sa bago yung pangalan niya. Di ba? May MD, ID, ano yan? PD, ewan ko kung anong tawag po doon. No? Basta ang dami na nalang natapos or na masteral. Pero naalala ko yung sabi niya sa akin, pero you know what, Mark? Sabi niya, parang hindi ko nga alam kung kailangan ko na bang umalis sa pagiging doktor. Siguro, hindi siya masatisfy sa dami na nung nakadugtong sa pangalan niya. Hindi pa rin siya masatisfy. So tama yung sinabi ni Blaise Pascal na meron daw sa puso nating butas na may vacuum na hindi masatisfied ng kahit anong meron dito sa mundo. Boyfriend, girlfriend, luho, gadgets, pera, connection. Kumbaga, nasubukan mo na lahat. Nakatrabaho ka, kumikita ka, pero lagi pa rin may kulang. And you know what? Ang Diyos lamang ang makakasatisfy dyan. Nang sabi ng Diyos, it can only be filled by God, made known through Jesus Christ. That's why life is Jesus. And we have to pursue more of it. Kaya, talunan mo na to, it's not what is life. The question is, who is life? And none other than who said in John chapter 14, verse 6, that Jesus said to us, He is the life, He is the way, He is the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus Christ. So if you're longing for something, I don't have anything to offer to you, but our Lord Jesus Christ, that can satisfy you, that can give you the meaning, the purpose of your life. Because maybe, hanap ka ng hanap ng purpose ng buhay sa trabaho, sa kaibigan, sa barkada, and you find sometimes yung sarili mo parang pagod ka na. I don't know about you, di ba? Parang everyday kailangan magsumikap, everyday nakakapagod, everyday kailangan kong magtrabaho, magsumikap, tapos parang wala namang nangyayari. Sabi ni Jesus sa atin ngayong umagang ito, in Matthew 11 verse 28, since siya ang buhay, baka sakaling pagod ka na kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesus, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. You know, minsan kahit anong pamassage mo, kahit anong pag-yoga mo, kahit anong unwind mo, kapag wala minsan si Lord sa picture, hindi enough yung rest na nakukuha natin. But Jesus said, pagod ka na ba? Puno-puno ka ba ng suliranin ng problema? Lapit tayo sa Panginoon. At ang sabi niya, He will give us rest. Na hindi kayang tumbasan ng pera, hindi kayang tumbasan ng gadgets, na kung ano mang inalok ng mundong ito, yung kapahingahang kayang ibigay sa atin ng Panginoon. So, when we talk about life, it's not what is life, but who is our life. And that life has a name. That life has a purpose, and none other than our Lord Jesus Christ. So let's pursue more of Him. Amen? Let's all stand in our feet. Tayo pong lahat ay tumayo. And let's reflect in the Word of God that we received this morning. Hingin natin sa Diyos yung kasapatan ng buhay na, Lord, Ikaw lang pala yung kulang sa buhay kong ito. Napakarami ko pong sinubukan. Napakarami ko pong nakamit. Napakarami ko pong pinagdaanan. And yet, felt like, Lord, may something na kulang. Ikaw lang pala yung kailangan ko. Let's bow down our heads and let's close our eyes. And this morning, I'll give you time to talk to the Lord right now. I don't know your situations, but maybe marami kang sinasacrifice ngayon sa buhay just to perform, just to prove something in this life. Ang kailangan mo lang pala, kapatid, ay ang ating Panginoong Jesus. Because no matter how many things that you accumulate, no matter how good your reputation is, pag wala si Lord sa picture, you will still find yourself seeking, longing, always seeking but never finding. Amen. Always longing but never satisfying. Because I believe Jesus is the only thing that we need in this world that can give us a satisfying life.
Come on, as we bow down our heads Thank you, God. and as we close our eyes, just simply pray to the Lord. I'll give you time personally. Give up lahat ng mga alalahanin mo sa buhay, lahat ng mga bigatin mo sa buhay. Maring ngayon, because of the sin that you made, punong-puno na ng bigat dahil hindi ka pa rin makamove on sa pagkakamaling iyong nagawa. But I want to encourage you, give it up to God. Amen. Or maring ngayon, ang gumuguni sa'yo, ang nagpapabigal sa'yo ay yung pag-iisip sa kinabukasan. Paano na ang aking buhay? Paano na ang aking pamilya? Paano na ang aking anak? Kapatid, it's not for us to decide what the future will hold. Kasi hawak ng Diyos ang ating buhay. Amen. All you have to do is to surrender everything to God. Amen. Lord, ano na kaya mangyayari sa akin? Pagulo na pagulo ang mundo, pawasak na pawasak, trabaho ko, parang matatanggal na ako, parang malulugi na ang company. And yet, Lord God, I understand that this morning, life is you. So I want to gain more life, not based on social media, not based on my things na meron ako, not based on the connections that I have, but only based to you. Because you are my creator. Ikaw ang lumikha sa akin. Kaya ikaw din ang may karapatan Yes. mag-define ng tunay kong buhay. Amen. Salamat, Panginoon. Sige po, just continue to talk to the Lord.